Behind closed doors, the Zapote Street family side. May mga bahay na tahimik, pero hindi lahat ng tahimik ay tunay na payapa. May mga pamilyang buo at kumpleto sa paningin ng iba, pero may mga sugat na hindi nakikita sa labas. At may mga tahanan na ang katahimikan mismo ang nagtatago ng panganib. Ito ang kwento ng isang bahay sa Makati, kung saan ang normal na pamilya ay unti-unting mababalot ng trahedya. Hanggang sa huli, wala na lang natira. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Truth Files Episode 8, Behind Closed Doors, the Zapote Street family side. Sa gitna ng kasong ito, may isang tahanan na sa unang tingin ay ordinaryo lamang. Pero sa loob nito, nakatago ang isang mas mabigat na kwento. Ang Kabading residence, ayon sa mga salaysay na inilahad ng tanyag na manunulat na si Nick Joaquin, ay matatagpuan sa 1074 Zapote Street sa Makati. Noon ay bahagi pa lang ng lumang lalawigan ng Rizal. Sa labas, para lang itong karaniwang suburban na bahay noong dekada 1960. Tahimik, pastel ang kulay, at walang kapansin-pansing kakaiba. Pero kahit sa mismong disenyo pa lang nito, makikita na agad na may mas malalim at hindi pangkaraniwang nangyayari sa loob. Isa itong split level na bahay, modern para sa panahong iyon, na may makitid na layout at mababang bakod. May maliit na piazza style na balkonahe na umiikot sa ilang bahagi ng bahay, kaya tila mas bukas ito kaysa sa karaniwan. Parang sinadyang ipakita ang loob, kahit hindi naman dapat. Sa loob, simple ang ayos pero may bigat ang pakiramdam. Nasa gitna ang sala, may hagdan na pataas sa ikalawang palapag at isang balkonaheng tanawang buong ibaba. Mula roon, kitang-kita ang mga nangyayari sa baba. Walang tunay na privacy, walang ganap na hiwalay na espasyo. Lahat ay lantad. Lahat ay sakop ng tingin. At noong 1961, sa mismong bahay na ito, pinaslang ni Pablo Cabading ang kanyang anak na si Lydia at ang manugang niyang si Leonardo Quitangon. Mas nakakapangilabot pa, hindi lang ang nangyari sa loob ang mahalaga, kundi ang sinasagisag ng bahay mismo. Isang tahanan na kumakatawan sa kontrol, sa mahigpit na kapangyarihan, sa pangarap ng middle class na maayos na panlabas pero unti-unting sumisikip sa loob. Isang bahay na mukhang tahimik, pero dahan-dahang gumuho ang isang pamilya sa loob nito. Sa labas, isa itong ordinaryong tahanan. At madalas, doon nagsisimula ang mga kwentong hindi inaasahan. Si Pablo Cabading ay nasa humigit kumulang 45 taong gulang noong mangyari ang insidente. Isang retiradong police detective, sanay sa disiplina, istruktura at otoridad. Katamtaman ang pangangatawan, laging maayos manamit, at may presensyang hindi kailangang magsalita para maramdaman. Sa kanyang propesyon, ang kontrol ay normal, ngunit sa loob ng kanyang tahanan, ang kontrol ay naging personal. Siya ang huling nagsasabi ng tama at mali.
Siya ang nagtatakda ng galaw ng bawat isa. Walang pagtutol ang pinapayagan. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, ang otoridad ay hindi agad mukhang problema. Ngunit kapag hindi ito nalilimitahan, nagiging bahagi na ito ng pagkatao. At kapag ang kontrol ay naging personal, hindi na ito isang simpleng disiplina. Si Asuncion Cabading ay nasa edad na 45 at asawa ni Pablo. Tahimik siya, mahinahon, at bihirang magsalita kapag naroroon ang kanyang asawa. Sa loob ng tahanan, siya ay kilala sa pagiging mapagparaya at iwas gulo. Walang ulat ng pagtutol sa loob ng pamilya, walang indikasyon ng direktang pagkontra. Sa ganitong dinamika, ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Minsan, ito ay paraan ng pag-iwas sa mas malalang sitwasyon. Si Lydia Cabading ay 23 taong gulang, isang medical intern na malapit ng maging ganap na doktor. Tahimik siya, disiplinado, at may maayos na akademikong track record. Ngunit sa personal niyang buhay, may pattern na napapansin ng mga nakapaligid sa kanya. Bihira siyang magkwento tungkol sa kanilang tahanan, laging maingat sa oras, lalo na kapag gabi. At madalas, kailangan niyang ipaalam ang kanyang galaw sa kanyang ama. Ang kanyang espasyo, physical man o emosyonal, ay limitado. Hindi ito laging nakikita ng iba. Hindi ito laging marahas. Pero kapag araw-araw mong nararamdaman na wala kang kontrol sa sarili mong buhay, unti-unti bang hindi mo na rin mararamdaman kung sino ka? Si Dr. Leonardo Quitangon ay 35 taong gulang, isang doktor at propesor. Mas matanda siya kay Lydia, may sariling karanasan at may matatag na profesional na buhay. Kilala siya bilang responsable at maaasahan. Sa kanilang relasyon, siya ang naging tulay ni Lydia sa mas malayang mundo. Isang mundo na hindi ganap na kontrolado ng kanyang pamilya. Ngunit sa pagpasok niya sa tahanan ni Lydia, nakita niya ang isang sistemang hindi madaling maunawaan. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon. Ito ay pagpasok sa isang umiiral na estruktura. At minsan, ito ay nagiging banta sa kapangyarihan ng iba. Sa unang tingin, ang pamilya ay maaaring ilarawan bilang istrikto, ngunit tradisyonal. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, makikita ang pattern ng over-control. Isang sitwasyon kung saan ang isang magulang ay lumalampas sa normal na hangganan ng paggabay at pumapasok na sa personal na pagkatao ng anak. Ang kontrol ay hindi lamang sa disiplina, kundi pati sa oras, relasyon, at desisyon. Kapag ang isang tao ay lumaki sa ganitong kapaligiran, dalawang bagay ang madalas na nangyayari. Patuloy na pagsunod o bigla ang pagnanais na makawala kapag may pagkakataon. Sa kaso ni Lydia, pareho itong umiral sa magkaibang yugto. At sa pagpasok ng relasyon niya kay Leonardo, nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng dalawang mundo, kontrol at kalayaan. Sa simula, karaniwan lamang ang kanilang interaksyon. Mga pag-uusap pagkatapos ng trabaho, mga simpleng lakad, at unti-unting pagkakakilanlan. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang kanilang relasyon. Nanonood na sila ng sine, lumalabas sa mga pampublikong lugar, at nagiging bahagi ng isa't isa ang kanilang pang-araw-araw na pagkikita. Ngunit, napansin ni Leonardo ang isang pattern kay Lydia. Ang kanyang oras ay laging nakaangkla sa bahay. Ang kanyang galaw ay laging may paalam at ang kanyang presensya ay laging may limitasyon. Minsan, hindi sila naiiwang mag-isa kahit sa simpleng sitwasyon. Sa kabila nito, nagpatuloy ang relasyon hanggang sa dumating ang usapin ng kasal. Nang humingi sila ng pahintulot para magpakasal, pumayag ang ama. Ngunit may kondisyon. Isang engrandeng kasal
at paninirahan sa bahay sa Zapote Street. Sa panlabas, ito ay mukhang pagsasama ng pamilya. Ngunit sa loob ng konteksto ng kontrol, ito ay pagpapatuloy ng umiiral na sistema. Kahit kasal na, ang bagong mag-asawa ay hindi agad nakaranas ng ganap na hiwalay na buhay. Pagkatapos ng kasal, lumipat sina Lydia at Leonardo sa bahay ng pamilya Cabading. Sa simula, mukhang normal ang lahat, ngunit sa araw-araw, nananatili ang presensya ng ama sa halos lahat ng aspeto. Sa desisyon, sa galaw, at maging sa espasyo ng mag-asawa. May mga pagkakataong hindi sila pinapayagang magkaroon ng pribadong pag-uusap. May mga sitwasyong ang simpleng oras ng mag-asawa ay naantala ng interbensyon ng pamilya. Unti-unting lumiit ang espasyong pagmay-may-ari nila bilang mag-asawa. Sa kalaunan, sinubukan ni Leonardo na lumayo at magsimula ng hiwalay na buhay kasama si Lydia. Ngunit sa konteksto ng pamilya, ang pag-alis ay hindi simpleng desisyon. Ito ay tinuturing na pagkawala ng kontrol at otoridad. At sa ganitong uri ng dinamika, ang pagkawala ng kontrol ay madalas na nagiging matinding tensyon. At dito pumapasok ang isang mabigat na tanong. Kung kayo ang nasa sitwasyon nila na unti-unting sinasakal ng kontrol, at ang pag-alis ay nagiging isang malaking laban sa loob ng pamilya, pipiliin nyo bang manatili at umiwas sa gulo o lalayo kayo kahit alam nyong may kapalit itong matinding tensyon? Sa kalaunan, sinubukan nga ni Leonardo at Lydia na bumuo ng hiwalay na buhay, ang makawala sa ilalim ng kontrol at presensya ng pamilya. Ngunit hindi naging ganap ang kanilang paglayo. Sa ganitong uri ng dinamika, ang pag-alis ay hindi lamang pisikal na paglipat, ito ay emosyonal at psikolohikal na pagputol sa isang matagal nang umiiral na otoridad. At sa huli, bumalik lang din sila sa loob ng tahanan na nais at pilit sana nilang iiwan. At doon, sa loob mismo ng bahay na matagal nang puno ng tensyon, naganap ang huling komprontasyon. Sa isang silid sa itaas na bahagi ng bahay, ilang hakbang lamang mula sa sala, nagkaroon ng sunod-sunod na putok ng baril. Pagpasok ng mga otoridad, natagpuan ang tatlong katawan. Si Dr. Leonardo Quitangon, si Lydia at si Pablo Cabading. Wala ng buhay. Ayon sa ulat ng pulisya, walang indikasyon ng panlabas na pagpasok. Ang mga ebidensya ay tumutukoy sa loob ng bahay mismo bilang pinagmulan ng insidente. May nakaligtas sa insidente na nagbigay ng salaysay na tumulong sa pagbuo ng huling sequence ng pangyayari bago ang pamamaril. Dahil sa pagkamatay ng pangunahing suspect, hindi na umabot sa korte ang kaso. Isinara ito bilang murder-suicide, walang paglilitis, walang hatol. Ngunit sa kabila ng pagsasara ng kaso, hindi rin natapos ang mga tanong. Sa investigasyon, natagpuan ang mga biktima sa loob ng bahay sa Zapote Street, sa isang silid sa ikalawang palapag. 3 katao ang nasa loob ng eksena ng insidente, si Lydia Cabading, si Dr. Leonardo Quitangon, at si Pablo Cabading. Ayon sa police findings, baril ang ginamit na sandata at ang mga sugat ay consistent sa isang insidenteng naganap sa loob ng iisang enclosed space. Walang indikasyon ng forced entry mula sa labas, kaya't itinuring itong internal household incident. Si Asuncion Cabading, ang ina, ay nakaligtas sa insidente at isa sa mga huling buhay na saksi sa naging resulta ng pangyayari. Bagamat ang kanyang aktual na detailed statement ay hindi ganap na naidokumento sa pampublikong tala. Dahil sa panahon ng insidente noong 1961, ang forensic documentation ay limitado kumpara sa modern standards. Walang kompletong publicly available breakdown ng eksaktong bilang ng tama ng bala, full autopsy report details,
Complete eyewitness narrative chain. Ang opisyal na conclusion ay nakabatay sa scene reconstruction, surviving testimony, at physical evidence inside the house. At sa huli, naiwan ang isang kaso na malinaw sa resulta, pero malabo sa kabuuang sagot. Ang kaso ay isinulat ni Nick Joaquin sa ilalim ng kanyang pen name na Keanu de Manila, sa akdang The House on Zapote Street. Unang lumabas noong 1961 sa Philippines Free Press at kalaunan ay sinama sa Reportage on Crime. Si Nicomedes Nick Joaquin ay isang national artist for literature ng Pilipinas. Kilala sa kanyang mga akdang tumatalakay sa Filipino identity, kasaysayan at kulturang Spanish Catholic. Ginamit niya ang pen name na Keanu de Manila sa kanyang mga reportage, kung saan mas inilantad niya ang psikolohiya sa likod ng mga totoong pangyayari. Ngunit mayroong isang detalye na madalas hindi nabibigyang pansin. Si Asuncion Cabading, ang asawa, ay nakaligtas sa insidente kahit na siya ay nasugatan sa pamamaril. Matapos ang trahedya, halos tuluyan siyang nawala sa publiko. Pinili niyang mamuhay ng pribado at kakaunti ang dokumentadong impormasyon tungkol sa kanyang buhay pagkatapos ng pangyayari. Sa ilang tala, nabanggit din na may isang foster o adopted son ang pamilya na kasama nila sa bahay noong panahong iyon. Ngunit tulad ni Asuncion, nanatiling hindi malinaw ang naging buhay niya matapos ang insidente. Sa madaling salita, may mga nakaligtas sa pisikal na trahedya, ngunit pinili ang katahimikan pagkatapos nito. Noong 1981, isinapelikula ito bilang Kisap Mata sa direksyon ni Mike De Leon. Si Mike De Leon ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang Filipino film directors at ang Kisap Mata ay isang psychological crime drama na batay sa akda ni Nick Joaquin. Ang pelikula ay naging kritikal na tagumpay at nanalo ng Best Picture sa Metro Manila Film Festival noong 1981. Kasama rin ang mga parangal gaya ng Best Director at Best Actor para sa husay ng pagkakagawa at pagganap. Itinuturing ang Kisap Mata bilang isa sa pinakamahalagang pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema dahil sa matinding pagtalakay nito sa kontrol sa loob ng pamilya at psikolohikal na tensyon sa tahanan. Ipinakita ng Kisap Mata na ang kwento ay hindi lang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa takot, kontrol, at nakakabinging katahimikan sa loob ng isang tahanan na nauwi sa isang trahedya. Hindi nagsimula ang lahat sa karahasan. Nagsimula ito sa mga bagay na madalas ituring na normal, disiplina, pag-aalaga at tamang pagpapalaki. Ngunit may hangganan kung saan ang pag-aalaga ay nagiging kontrol na. At kapag ito ay hindi napansin sa mahabang panahon, minsan, huli na bago pa ito maunawaan. Halos 60 taon ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya. Ngunit ang tanong na iniwan nito ay nananatiling buhay hanggang ngayon. Sa kung paano tayo tumingin sa pamilya, sa otoridad at sa katahimikan sa loob ng tahanan. Sa isang Kisap Mata, maaaring magbago ang lahat. Ito ang Truth Files. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.